WBL, patuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa mula Lunes hanggang Linggo. Aalawin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang himpilan ng DWBL. The proceeding program expresses only the opinions and views of its respective block timer, producer, radio announcer, writer, and production staff, and does not in any way reflect the views of this station. The station has advised the programmers to abide by broadcast laws and KBP rules. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flory Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang alauna ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Okay, isang magandang tanghali po sa ating mga giliw na tigapakinig. Ngayon po ay araw ng Martes, araw ng sweldo. Ika-15 sa buwan ng Agosto, taong kasalukuyan. Isang oras na naman po tayo magkakasama-sama dito po sa programang Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan, in partnership with Eastern Police District and Northern Police District. Siyempre, sa ama ng Lingkod ng Bayan, long month birthday, August. Police Colonel Benliner Capili, the new DDDO, Deputy District Director for Operations, Northern Police District. Atin po siyang makakadaupang palad mamaya-maya. On behalf of Lingkod ng Bayan, nalulungkot tayo but we are very thankful sa ating EPD CDDS family. Maya-maya po tayo'y magbabiyahe. Tayo po ay tutungo ng Bataan. Siyempre, thank you sa ating technical kay Engineer Arnold, sa aking pilot po kay Corporal Barameda, kay Ma'am Kat Capili. Mamaya po, no? Nais natin din pasalamatan ang lahat, ang DVO, busy, no? Yung mga co-anchors ko, I suppose, am I waiting for somebody pa ba? Darating ba sila? Thank you, Gators! Siyempre, sa Assistant Secretary ng LTO, kay Attorney Vigor Mendoza, Sec, magandang tanghali, kay Attorney Donald, ngayon din kay Attorney Eric Valero. Ang programang ito ay handog sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated. Isang oras po tayong magkakasama-sama dito po sa palatunto ng Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama pa rin ang ating police reporters, EPD, PNN reporters, mga balita mula po sa bulwagang pambalitaan ng PNN, ng EPD, bulwagang pambalitaan ng Eastern Police District. Pero bago yan, atin pong ipapasok ay suppose Robin. Aabalahin po natin ng konti, no? Yung Deputy District Director for Operations ng Northern Police District, nasabay ba naman? Nasabay ang kanyang birthday and at the same time ang kanyang new assignment. Ang dating Chief District Directorial Staff ng Eastern Police District
Ngayon po ay Deputy District Director ng Northern Police District. Magandang tanghali sa District Director ng Northern Police District, Police Brigadier General Rizalito Gapas. Magandang tanghali kay Police Lieutenant Colonel Gantang. Sa lahat ng staff ng CDDS, EPD, I miss you all. Kay Sir Bernie Dilangalen, LTO QC District Office. Thank you, sir. Kay ED, no? LTFRB, Executive Director, Attorney Bob Paig. Habang inaantabayanan po natin, atin muna pong tatanggapin. Hindi, hintayin natin, ano? Taus-puso po ang papapasalamat ng ating ng ama ng lingkod ng bayan, ano? Sa tumatangkilik sa ating programa. And at the same time, nag-iwan na naman siya ng napakagagandang mga programa para po sa PNP. Okay, habang inaantabayanan ba natin o papasok na si Sir? Ang programang ito ay sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated, owned and operated by Mr. Paul Vincent Go, with office address at Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. Kala ko kinalimutan na nila ako. From the Eastern Police District, with me is my co-anchor. Kala ko I will just miss you. Now you're here. Nasa katabi ko na po ang aking co-anchor, si Police Major Darius Agmaliw. Okay, sabi ko nga kanina, I thought I will just be missing them. Thank you very much, partner. Kasama ko po ang aking co-anchor, si Police Major Darius Agmaliw. Partner? Yes, ma'am. Magandang tanghali po. Babatiin na rin po natin ang ating mga leaders po, no? Simulan ko na po kay ama ng pambansang pulisya, walang iba kundi si Police General Benjamin Acorda, sir. Sa ating ama ng Regional Director ng NCRPO, walang iba kundi si Police Brigadier General Jose Melencio Nartates Jr. Sa ating District Director ng Eastern Police District, Police Brigadier General Wilson Asueta, sir. Ating Command Group, Police Colonel Oscar Hasildo, ating DDDA. Police Colonel Jesse Tamayaw, ating DDDO. Of course, ma'am, ang ating bagong install, no, na CDDS ng EPD, walang iba kundi si Police Colonel Jonathan G. Calixto. Magandang hapon po sa ating lahat. Happy na magandang hapon, ano? Yes. Thank you very much. Alam niyo mga kababayan, ito pong ating mga official ngayon ay very busy and thank you for giving us time. Bisita na ba kita ngayon? Hi, Ma'am Kat Kapili, ang napakagandang wife ni Sir CDDS. Anyway, hindi makikita si Sir sa ano? Ha?
Hindi makapasok. Anyway, inyo pong maririnig ang tinig ng dating Chief District Directorial Staff ng Eastern Police District and now, kasabay ng kanyang kaarawan, ng kanyang new assignment, the Deputy District Director for Operations ng Northern Police District, the birthday celebrant for the long month of August, Police Colonel Ben Liner Capili. Sir, we miss you na. Magandang hapon, Tita Flory. Magandang hapon sa lahat ng masugid na tagapakinig at taga-subaybay ng lingkod ng bayan, kaagapay ng mamamayan. Go ahead, sir. Masyadong touching yung birthday mo, no? Kasi partner, nasabay yung kanyang bagong assignment. Para bang yung no? Birthday gift. Oo, birthday gift yun. And ayun, nawala yung signal ni Sir. And I suppose the new DDDO of NPD would like to extend his thanks, no? Sa lahat po. Go ahead, DDDO. Tita Flory, magpapasalamat ma-EPD pamamark sa lahat ng stakeholders na sumusuporta, no, sa ating kapulisan. At kasama na rin dyan ang lahat masugid na taga-suporta, taga-subaybay ng ating radio program na Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Ano. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pag-support. Ano? Alam nyo, napaka-busy po talaga. Inabala lang po natin. Ano? Inabala po natin ang butihing DDDO ng NPD. And this time, we are going, nawala si Sir. I suppose, Rob, baka sakaling bumalik pa yung signal ni Sir. Ano? Engineer, may we play? The LBKM would like to extend our thanks to all those na bumati po sa ating butihing opisyal. The month-long birthday celebrant, gagawin natin month-long, partner, no? Opo. Kasi everyone misses him, no? Yes. Okay, we are, ayun. Sir, go ahead. Mahina talaga, mahina. Mahina talaga. This time, Pero ganun pa man ay nagpapasalamat ako sa lahat ng sumusuporta at sumusubaybay sa ating programang Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta. Team EPD Pamamarisan. and there is a message here, Sir Ben Cap daw, thank you for being an inspiration to the PNP uniform men. Yun. Okay, this time sa ating DDDO. For the praise and honor. Thank you very much. Okay, sa ating DDDO NPD, nais din pong magpapaabot ng Lingkod ng Bayan, Kaagapay ng Mamamayan sa pagpapasalamat sa lahat po ng bumate at napakagagandang mensahe. We are now playing the ABP ng kanyang birthday. Go ahead.
Happy birthday to our CDDS, Police Colonel Benliner L. Capili, sir. God bless you and may success be with you always. Sa action man ng Eastern Police District, soon to be, birthday mo naman sir, kaya advance ko na. Police Brigadier General Benliner L. Capili, may the great architect of the universe continuously shower you with blessings and guide you. Happy birthday and good health for you And for your family, and a blessed and great birthday to you, sir. as you celebrate your birthday, may you be filled preciously with hope, happiness, prosperity, and good health with your loved ones. To our CDDS, Police Colonel Benliner L. Capili. Sir, happy birthday to you. I'm just having a good day, having a good day, having a real good morning. Real good morning. Happy birthday, sir! Sa isang katulad mo na very unique individual, mahirap mag-isip ng pakulo to give a birthday message, a birthday greeting message. So, sir, sabi ng mga kasama ko sa D4, yung Capili daw ay merong acronym. So, maibig daw sabihin ito. Nag-isip kami at nakita namin itong mga adjectives being you as a person. So, Capili, umpisahan natin, sir. Letter C. You are a person of, you are a compassionate person, sir. Lahat ng mga programa mo, iniisip about compassion, about spirituality, values, and character ng tao. Ikaw, sir, ay, alam ko, classmate tayo sa OSEC, sir. Very academic. O, maraming matututunan. Mentoring, being an academic person. Ano pa? Sabi, letter P, passionate. You are a leader of, you are a passionate leader. You have passion sa mga ginagawa mo. Kumbaga, with gusto yung mga gusto mong gawin na mga improvements at mga bagong, mga good and best practices. Letter I sa Capili is you are intellectual. You are an intellectual person. Pag nag-engage ako in conversation sa iyo, sir, tumatagal tayo sa pag-uusap. Then, lustrous. Nagra-radiate ka, sir. You are a radiating person. Kung ano yung nakakahawa at saka nakakapagbigay liwanag yung personality mo. I, of Capili, you are an innovative officer, sir. You are creative and you do things with innovativeness, sir. So, Capili, sir. Buhuin natin yung Capili. So, Capili, compassionate, academic, passionate, intellectual, lustrous, and innovative. Sir, happy birthday, sir. Sir, from D4 family, happy birthday, sir. Mula dito sa opisina ng District Community Affairs and Development Division sa aming CDDS, Police Colonel Benliner L. Capili, sir. Isang maligayang katawan sa iyo. Dasal namin ang mas maraming biyaya at good health sa iyo at sa iyong pamilya. Muli, happy birthday, sir! Mabuhay ka! Sir, unang-una sir, siyempre, maraming salamat sa Diyos dahil binigyan ka na naman niya, sir, ng panibagong buhay, panibagong taon, sir. Alam ko naman, sir, marami kang pinagdaanan, pero lahat hindi mo sinukuhan, sir. Lahat ng bagay, sir, tinawid mo. Kaya nga, sir, sinasabi ko sa inyo, sir, yung aking life verse lagi, sir, yung Jeremiah 29:11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, and plans to give you hope in the future. Yan, sir, ang aking life verse, sir, na napakaganda, sir. Galing yan, sir, sa Bible, sir. Sir, uli,
maraming salamat sa pagtitiwala sa akin. Maraming salamat sa buong command group na binigyan ako ng pagkakataon na magsilbi rito sa EPD. Again, sir, purihin ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, sir. Ingatan po lagi kayo ng Diyos at ang inyong buong pamilya. Happy birthday, Sir Ben Liner Capili, sir. Mula po sa opisina ng District Plans and Strategy Management Division, binabati po namin ng maligayang kaarawan ang aming Chief District Directorial Staff dito sa Eastern Police District na si Police Colonel Ben Liner L. Capili. Sir, God bless you and may you have many more birthdays to come. Mula dito sa opisina ng DSSU sa aming CDDS Police Colonel Ben Liner L. Capili, sir. Isang maligayang kaarawan sa iyo. Dasal namin ngayong kaarawan mo ang mas marami pang biyaya at good health sa iyo at sa iyong pamilya. Muli, happy birthday, sir! Mabuhay ka! Sa bumubuo po ng Dilos family to our beloved CDDS Police Colonel Ben Liner L. Capili, sir. Happy birthday! May you have many more birthdays to come. We wish you good health and more success with your career. To our CDDS Police Colonel Ben Liner L. Capili, sir, we wish you a happy birthday and good health for you and for your family. Have a blessed and great birthday to you, sir. Mula po dito sa opisina ng Women's and Children Protection Section, happy birthday to our CDDS Police Colonel Ben Liner L. Capili, sir. We wish you a wonderful birthday and a year of good health, happiness, and success. Mula po dito sa amin sa District Special Operation Unit, bumabati po kami ng isang maligayang kaarawan sa aming CDDS, ang Action Man, Police Colonel Ben Liner L. Capili, sir. Happy birthday to CDD Action Man, sir! Mula dito sa iyong PIO family, sir. Happy birthday! God bless you more, sir! Happy birthday, sir! May your special day bring you joy, happiness, and precious memory. To the man full of wisdom, we give you thanks for sharing your knowledge to us. Again, sir, happy birthday, and more birthdays and blessings to come, sir! To our ever energetic, supportive, and snappy Chief of the District Staff, Sir, from the District Command Center, happy birthday, sir, and more birthdays to come! To our beloved CDDS Police Colonel Ben Liner L. Capili, sir, we wish you a very happy birthday. God bless you and your family always. To our snappy, humble, kind-hearted educator and energetic CDDS of the Eastern Police District, the Action Man, Police Colonel Ben Liner L. Capili, wishing you all the best on your birthday and your family. Happy birthday, sir! Happy birthday, sir! Police Colonel Ben Liner Capili, from the vanguard of the East, EPD SWAT family! Sa ama ng DSSBS, Police Colonel Ben Liner Capili, sir. Mula sa inyong Pasig City Police personnel, sir, ang aming pagbati ng isang masaya, masagana, at matagumpay ng inyong kaarawan. God bless you po, sir, and happy birthday. Sir, Ben Liner Capili, Abkaagapay, Class 96. Sir, simula nung makilala kita, nakita ko ang pagiging action man mo. Hindi lang action, mapagmahal ka pa sa mga tao. Nakita namin kung paano ka magkaroon ng programa at ipaabot mo sa amin yung inyong mga natututunan, i-share mo sa amin ang mga best practices. Sir, naway sa kaarawan mo, dumami pa ang lahi mo, sir, at mabuhay ka po, sir. Maraming sa lahat ng tulong mo at suporta na ibinibigay mo sa Eastern Police District. Isang Chief Directorial Staff ang susunod na Action General. Sir,
Happy birthday, sir! From the men and women of Mandaluyong City Police Station, we love you. To my upper class and classmates, sir, my idol, sir. Today is your birthday, your special day. Happy birthday, sir. District Mobile Force Battalion, pinabati namin ang maligayang arawan ang aming Chief District Controller sa dito sa Eastern Police District, Police Colonel Engineer L. Capili, sir. God bless. May you have more birthdays to come. Awa! Ang ama ng lingkod ng bayan kaagapay ng mamamayan, ang may malaking puso sa lahat ng nangangailangan. Ang idolo ng lahat. Idolo ng lahat, laging may malasakit sa kanyang kapwa. And the man with full of wisdom, partner. Full of wisdom, inspirasyon ng bawat isa. Keep it up, sir! Wish you birthday, sir. all the blessings in life, good health. God bless God you more. bless sir. you more. May habol na mensahe mula po sa sa ama ng lingkod ng bayan at mula sa kanyang napakagandang may bahay. Kilala ko yan, partner. From Ma'am Kat Capili, advance happy birthday to the man behind lingkod ng bayan kaagapay ng mamamayan, the action man of EPD. Sabi ni Ma'am Kat, her best friend and her husband, Police Colonel Benliner Capili, and to our son, Carl Benedict. Magka-birthday ba? Carl, happy birthday also. Mamaya, maghahandog din tayo ng kanta sa kanila. Long month celebration ng birthday ng The Action Man, the man behind LBKM. Pakaganda ng message niya, no? All human praises and accolades belong to God who gives men upright heart and skillful hand for the realization of His infinite honor and glory. Let it happen according to His will. Napaka-memorable naman kasi, partner. Isipin mo naman, nag-birthday sa EPD tapos sabay lipat sa NPD. Okay, this time, ihatid muna natin yung, tayo muna po ay mag-i-station ID. Then after then, ihatid natin yung ilang balita mula po sa EPD, PNN Police Reporters, followed by the ABP, and yung representative ng ating guest from Bataan PPO. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang simpilan ng DWBL. Okay, so this time atin pong tanggapin ang pag-uulat. Wow, ang tumpak na oras, 30 minuto makalipas ang ika-12 ng tanghali. Medyo may nasayang akong minuto kanina, no? I was thinking kasi iniwan ako ng mga partner ko. So kahit po sila ay busy, sila rin ay mga action man. Ang programang ito ay handog sa atin ng Pioneer Float Glass. This time, atin pong tanggapin ang ilang pag-uulat mula po sa ating EPD PNN Police Reporter, mula po kay Patrolwoman Jenny May Dolor. Mga kapulisan ng EPD, nakiisa sa The International We Love Foundation Blood Drive sa patuloy na pagpapalakas at pagpapalawig ng ugnayan sa pagitan ng pulisya at komunidad. Isang blood drive ang nilahukan ng ating mga kapulisan ng EPD na ginanap sa ground floor ng Robinson's Galleria Ortega Center, Pasig City.
Ang blood drive activity na ito ay programa ng The International We Love Foundation na may temang Saving Lives 1 to 2 Blood Drive at ito'y dinaluhan ng mga PNP personnel ng EPD. Sinisigurado ng Eastern Police District na ang mga ganitong gawain at ugnayan sa komunidad ay magpapatuloy upang sa ganitong paraan, ang kapulisan ay hindi lang magbibigay proteksyon sa ating komunidad, kundi handa ring tumulong sa namakadugtong ng buhay at makatulong sa nangangailangan. Ito din ay kaugnay sa 5 focus agenda ng ating Chief PNP na community engagement at ang serbisyong nagkakaisa ng ating mga kapulisan, katuwang ang pamayanan. Samantala, Brigada Eskwela, sabay-sabay na isinagawa ng mga kapulisan ng EPD sa mga paaralan sa Metro East. Dahil sa nalalapit na pagsisimula ng klase ng mga mag-aaral, ang Eastern Police District ay buong pusong tumulong sa paglilinis at pag-aayos ng mga paaralan. Sa kabila ng masamang panahon, hindi natinag ang mga guro, magulang, kapulisan at iba pang mga volunteers ngayong unang araw ng Brigada Eskwela. Kaliwat ka ng pag-aayos ang isinagawa sa mga silid-aralan at buong kapaligiran ng iba't ibang paaralan upang matiyak na lahat ay handa at maayos bago magsimula ang pasukan para na rin sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Tatagal hanggang August 19 ang Brigada Eskwela at maasahan na ang mga kapulisan ay tulong-tulong at susuporta sa programa para sa kapakanan ng mga kabataan. Layunin ng programa na mapanatiling malinis ang kapaligiran sa ating pamayanan, lalo na sa mga paaralan na nagsisilbing pangalawang tahanan ng mga estudyante. Balita naman sa mga naging operasyon laban sa ilegal na droga. 2 tulak ng droga, timbog sa magkahiwalay na drug buy-bust operation, 108,000 halaga ng shabu nasabat. Diretso kulungan ang 2 tulak ng droga sa magkahiwalay na drug buy-bust operation ng Pasig at Marikina City Police Station Drug Enforcement Unit. Ang mga suspect, kinilalang sina alias Brandon, 30 anyos, residente ng Barangay Pinagbuhatan, Pasig, kung saan siya nahuli, at alias Putol, 38 anyos at residente ng Antipolo, Rizal, na nahuli sa Barangay Santa Elena, Marikina City. Mahigit kumulang 10 grams ang nakumpiskang iligal na droga kay alias Brandon na nagkakahalaga ng 68,000 pesos, samantalang mahigit kumulang 6 grams ang nang hinihinalang shabu ang na-recover kay alias Putol na may standard drug price na 40,800 pesos. Sa kabuuan, tinatayang 108,400 pesos ang halaga ng nakumpiskang iligal na droga sa 2 operasyon. Parehong naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o ang RA 9165 ang mga sospek. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya na ng Pasig PNP si Brandon, habang si Putol ay pansamantalang nakapiit sa himpilan ng Marikina PNP. Ang mga nakumpiskang ebidensya ay sa naturang operasyon ay naisumite na sa EPD Forensic Unit para sa masusing eksaminasyon at kaukulang disposisyon. At yan po ang mga balita dito sa Team EPD Pamamarisan. Kaagapay mo, Patrolwoman Jenny May Dolor. Okay, maraming salamat sa ating EPD PNN reporter, Patrolwoman Jenny May Dolor. And this time, we are going to play the AVP of Bataan Police Provincial Office. Police Provincial Office headed by the energetic Police Colonel Palmer Zay Tria, Provincial Director. Bataan PPO headquarters was named after the late Private First Class Cirilo Suril Tolentino in honor of his noble sacrifice during the rescue operation in Barangay Nagwaling Pilar, Bataan on September 1, 1956 that caused his untimely death. Composed of 237 barangays in 11 municipalities and 1 city. Subdivided into 3 congressional districts as the 1st district covered Hermosa, Orani, Samal and Abukay, 2nd district with Balanga, Pilar, Orion and Limay and the 3rd district with Dinalupihan, Morong, Bagak and Mariveles.
A total land area of 137,000 hectares covering 155 kilometers of coastline area with 853,000 population. A total of 103 vehicles wherein 89 are serviceable, 10 unserviceable and 5 BER. While on shoot capability, a total of 1,301 firearms of which 3 are unserviceable and 1 BER. Bataan Police Provincial Office has a total of 746 personnel with 60 police commission officers and 688 police non-commission officers and 57 non-uniform personnel with 1:1,141 population in ratio. Political, economic, social, technological, environmental and legal. The provincial government is headed by Governor Jose Enrique S. Garcia III, and Vice Governor Maria Cristina M. Garcia. The 1st District Representative is Honorable Geraldine Roman, 2nd District Representative Albert Raymond Garcia and 3rd District Representative Maria Angela Garcia. Also with the 12 city and municipal mayors all under the same alliance as the political platform in the whole of the province is using the tagline One Bataan. Known and large-scale industries in Bataan are power generation plants, economic zones in Mariveles and Hermosa, 3 shipyards and explosive companies such as Orica Philippines and Nitro Asia located in Limay, Bataan. On the social aspect, the province has a total population of 855,800 by year 2021, with 286,892 are male and 279,751 are female. On technological aspect, Bataan PPO harnessing the technology advancement through communication, CCTV, social media, broadcasting and other means of technology to reach out and cover the whole province of Bataan. On environmental aspect, the province is prone to flooding, waste management issues, typhoon and other natural disaster due to its location. The province is able to manage such issues through establishing the Provincial Disaster Risk Reduction Management Council and other DRRMC of different city and municipality. On legal factor, laws such as RA 10173 or the Data Privacy Act, RA 9372 or Human Security Act, and RA 9165 or the Comprehensive Dangerous Drug Act are the focus and main concern for strict implementation. Further, a consultative meeting was held to discuss with Executive Judge Marion Jacqueline Poblete of Bataan RTC the issues and concerns in filing and reasons of dismissal of drug cases. The commitment has been accomplished as crime clearance from 2015 to 2022 significantly increased from 84% to 99.21%. Moreover, no crime incident was recorded during the APEC ministerial meeting at Clark Freeport Zone, Angeles City. One of our commitment is to be institutionalized in the implementation of performance governance system through PNP Patrol Plan 2023 which includes various activities. Another commitment is the sustainability of Bahay Pagbabago. On February 2020, Bataan was declared as a drug-cleared province through the implementation of programs and activities related to eradication of illegal drugs. The 5% decrease of index crime by 2019 which greatly decreased more than the target while the zero election-related incident for 2019 midterm election was achieved by Bataan PPO. On our breakthrough results under process excellence, crime incidents decreased from 2017 except on the year 2019 wherein a record high of 3,979 were recorded. But then, Bataan PPO is back on track that on 2022 a record low of 1,888 incidents. In terms of index crimes, it was also reduced from 443 in 2017 to only 168 in 2022. There is a significant decrease of 275 cases or equivalent to 62.08%. For non-index crimes, there is a decrease of 150 cases from 2017 to 2022, yet exceeded the baseline during 2019 with 342 incidents. Also we managed to decrease the occurrence of traffic-related incidents wherein from 1,253 in year 2017, it was reduced to only 854 by 2022 or equivalent of 31.84%.
while the record for most traffic-related incident was during 2019 with 2,414 incidents. On crime clearance efficiency, a remarkable rating of 99.57% for 2022, which is way higher compared to our baseline of 94.3% in 2017. Similar to the crime solution efficiency with 94.96% as compared to only 85.57 in year 2017. Approved human rights-based, community and service-oriented policing with activities such as custodial facility inspection, lectures, PUPC online bisita, and symposiums which resulted to zero reported incident of human rights violations, ensure support to public safety and internal security. The province of Bataan was declared CPP-NPA-NDF cleared during the validation dated November 22, 2016 at the Northern Luzon Command, Camp Sevillano A. Aquino Interlac City, which is the result of relentless efforts, plans and programs in relation to NTF-ELCA. It is a practice on the weekly awarding of deserving personnel that shows exemplary performance on different field of services, which aims to motivate and encourage personnel and to develop professionalism within ranks. Bataan PPO contributed to the award of the province as the most business-friendly province during the 44th Philippine Business Conference and Expo, which is a result of continuous effort to maintain and ensure peace and order enabled to invite business locators that shall translate to the progression and economic advancement of the province. External stakeholder support in becoming a relevant partner of Bataan PPO in different programs to develop a collaboration between the government and NGO to strengthen the province barrier against all forms of criminality. Involvement of the public and to solicit support on PNP plans and programs with a primary goal of community mobilization in the fight against criminality and people awareness on the efforts of their local police. Ensures the participation of the community to the activities of Bataan PPO, which is also the venue to announce and broadcast the PNP plans and programs and to strengthen the community support and involvement to our efforts. In support to Bataan PPO programs and activity, the Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development launched the gift-giving project to the indigenous people to share the spirit of Christmas to the underprivileged sector of the community. Sumba Bida was initiated to develop a strong partnership with the community through the Provincial Advisory Group for Police Transformation and Development and in support to the DILG program Buhay ay Ingatan, Droga ay Ayawan. Foreign National Keepers Network as advocacy group in the conduct of outreach program to the elderly at Bahay Puso, Home for the Aged in Balanga City, Bataan. In coordination with the Office of Provincial Prosecutor, case review and monitoring of complaint being filed was initiated to ensure the conviction of arrested suspect, followed by a consultative meeting with Honorable Marion Jacqueline P. Poblete, presiding judge of RTC Bataan, with the purpose to elaborate the lacking of PNP units and root cause of the dismissal of drug cases filed. Continuous conduct of different training and seminar of personnel to enhance their capabilities in the performance of their duty and to be equipped with knowledge and skills in dealing with our clientele and to better deliver quality police service to the community. Close monitoring of unit performance evaluation rating enabled to develop a highly responsive and professional police force within the province, which is the barometer on the level of service we render to the people and the output of our performance through accomplishment and attaining our targets. The province that met the requirements of the barangay drug clearing operations, being a step ahead on the fight against illegal drug proliferation within the province and the efforts manifested through the declaration of the Bataan as a drug-cleared province. Balay Silangan was inaugurated on October 7, 2021 in Balanga City in partnership with PDEA, 24th IB, 7ID Philippine Army, Balanga City Government, Bataan PPO and the community, as we aim to bring back the perpetuator into a productive individual and to cater drug personality, especially the drug pusher who avail the plea bargain policy, needs a home to shelter and reform themselves physically, emotionally and spiritually. In support of the flagship project of the provincial governor dubbed as Bisita Bayan, wherein the services of the provincial government are being brought down to a particular municipality, Bataan PPO provides lecturers to barangay officials, force multipliers and NGOs in terms of crime prevention, bawsi and katarungang pambarangay matters.
iPatroller is a landmark program in Bataan which involves LGUs, PNP and the community interconnected through available mobile messaging apps as a concerned member spotted would-be criminals, vulnerable persons and entities, and even disorder in the street that needs attention shall be reported and posted in group chats for immediate action. As a well-known tourist destination for its pristine beaches and historical landmarks, it caters numerous tourists and excursionists that requires additional personnel to ensure their safety and security. With the activation of tourist police units, major incidents and crime incidents victimizing tourists is being prevented and their concern are immediately addressed. The peace and order situation within the province of Bataan has generated business locators that provide livelihood opportunities to the people of Bataan and at present still rendering strategic security to these entities to sustain harmonious operations and further attract more investors in the province. The 12 city and municipal police stations of Bataan PPO were recipient of the DOH Red Orchid Award in recognition as tobacco-free government office in the province. Bataan as recipient of the DILG Seal of Good Local Governance and yet recorded the best in Region 3 in terms of most LGUs awarded with the seal in 2018 with 1 city and 6 municipalities awardees. Bataan PPO and all local police units took their part and contributed in the success and achievement in Bataan governance system. Bataan PPO provided overall security coverage and public safety services during the national and local election 2022 through deployment of all available PNP personnel with the support and augmentation from other law enforcement agencies. As a result, no untoward incident and major crime incident occurred during the 2022 midterm elections. The inauguration of San Miguel Corporation Global Power Battery Energy Storage System on March 31, 2023 in Limay, Bataan is an indication of the growing investments in the province as corporations are assured on the safety and security of their properties. With our experience and expertise in providing security in major events, no untoward incident was recorded during the celebration of the 81st Araw ng Kagitingan which was attended by the President, His Excellency Ferdinand Marcos Jr. together with His Excellency Koshikawa Kazuhiko, Japan Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, and Ms. Heather Variaba, charged the affairs of the U.S. Embassy and also with the presence of different heads of agencies. Okay, this time, no, atin na pong ipapakilala ang supposed to be the guest ng Lingkod ng Bayan is the Provincial Director of Bataan Police Provincial Office who will be represented now by the Chief PIO of Bataan Police Provincial Office. Ididiretso na natin, ano? With us will be Police Captain Carlito A. Abuco Jr., PIO, Bataan PPO. Ganda tanghali po sa inyo, Captain Abuco. Yes, Kasama ko yung aking co-anchor, si Major Agmalio. Magandang tanghali po. Yes po ma'am, sir, magandang tanghali po at siyempre po babatiin po natin ang lahat po ng nakikinig at taga-subaybay po ng inyong programa, lalong-lalo po yung mga kasamahan ko po rito sa Bataan na sa ngayon po ay nakaantabay din po sa programa pong ito. So, ako po si Captain Carlito Buco, ang Chief PIO po ng Bataan PPO at nirepresenta ko po ang aming Provincial Director na si Police Colonel Palmer Solweta Tria. Yun po.
Okay, hindi na natin ibinigay yung intro partner ano kasi gusto nating makadaupang palad no ng matagal itong ating PIO ng Bataan. Siguro para sa kabatiran po ng ating mga kababayan since yung ABP nila partner ay naipakilala at naipakita naman natin sa ating viewers and listeners no kung gaano kalawak ang Bataan, gaano kaganda ang Bataan. So this time, kumustahin natin yung General Peace and Order in the area of Bataan. Captain Nabuco. Opo ma'am, so as napakita nga po rin sa ABP, halos parang nag-tour na po kayo sa Bataan. Na-experience na po kung paano po yung pamumuhay namin dito. Na-present naman po ng maayos yung crime statistics, yung amin pong ginagawa rito at yung mga events dito po sa probinsya ng Bataan. Ang Bataan po ay generally peaceful naman po. May nangyayari, hindi naman po maaalis na may nangyayaring krimen, pero masasabi po namin naman ito yung mga isolated at wala namang well-known na sindikato rito or mga crime groups. So dahil din po sa pagkipagtulungan, cooperative naman po ng mga mamamayan ng Bataan. Kaya po yung mga krimen na nangyayari agad naman pong nasusolusyonan at nagresulta sa pagka-aresto ng mga suspect. At gayon din ang suporta naman ng LGU is buong-buo rin po. Wala pong nagiging problema ang kapulisan pagdating naman po sa suporta ng ating pong local government at ng mga local officials po dito sa probinsya ng Bataan. Okay, partner, alam ko marami kang gustong itanong kay PIO, no? Opo. Lalo higit ikaw din, very busy ka these days, no? Go ahead. Yes ma'am, alamin po natin partner kung ito nga po area po ng Bataan. Ano po ba yung update po or yung latest accomplishment natin tungkol sa anti-illegal drugs po natin dyan? Meron po ba, sir? Ayos po sir, sa kaalaman din po ng lahat, ang Bataan po, ang probinsya po ng Bataan ay nadeklara bilang isang drug-cleared province. Wow. So starting at way back 2020 nung madeklara po ito. So yung mga tinrabaho naman po ito ng mga nagdaang provincial director, lalo na po ang effort ng dati pong provincial director ng Bataan na ngayon po ay ang ating TDCA, Police Lieutenant General Rodel Sermonia, yung siya po ang provincial director dito ay talaga naman po yung effort para maabot na maging drug cleared ang Bataan. At pinagpatuloy naman po ito ng mga sumunod sa kanya na hanggang nga po sa ngayon, sa panunungkulan po ni Police Colonel Palmer Tria, ay tuloy pa rin naman po yung mga programa. Sa kabila nito, hindi pa rin naman po maaalis na may mga insidente na may kinalaman sa droga na ngayon po may mga mangilan-ngilan po kaming nahuhuli na nagbubunsod po ng pagka-aresto. So, ang aming pong baseline mula po sa panunungkulan ng aming kasalukuyang PD mula nung March 16, 2023, ang Bataan PPO ay nagkandak ng 131 anti-illegal drug operations kung saan 198 po ang naaresto nating drug personalities. Na sa kabuuan ay nasa 988 grams estimated weight ng shabu na atin pong na-kumpiska na nagkakahalaga ng DDB value na nasa halaga na 6.7 million. So kahit po sa kabila po nito na nadeklara nga po na drug cleared ang probinsya ng Bataan, hindi naman po nagpakampante ang Bataan PPO po rito. Kasi hindi naman po maaalis na although hindi naman po talaga nag-originate or dito binabagsak ng malakihan yung drugs, ang nangyayari po kasi nagiging daanan, yung mga dayo pa po ang nagdadala rito. So, dahil din po sa pakikipagtulungan po ng mga mamamayan ng Bataan, agad-agad din po namin na-identify itong mga illegal activities kung saan yung ating po mga operatiba ay nagagawa naman o na-actionan po agad itong mga problema sa droga. Kaya naiiwasan po na lumaki at maging seryoso pa po ang aming maging problema pagdating po sa illegal na droga dito po sa probinsya. Okay, binabati muna natin ang mga tiga-APD-PIO, pili sila Police Staff Sergeant Joy Micael, tsaka yung napakagandang boses. I wasn't able to ask her yung name niya, no?
Ngayon, ang nais kong kumustahin, partner, since yun nga, no, dahil sa napakaklaro ng ABP nila, ang nais nating kumustahin. Hindi po lingid sa ating kaalaman, paulit-ulit natin itong tinatanong. And of different areas and of different situations. Now, we are here in Bataan. Nais nating kumustahin, Captain Buko, no? Since gamit din po sa pag-commit ng krimen ay itong social media, no? Kumustahin po natin sa inyong lugar sa area of responsibility ng Bataan ang kaugnay sa ating mga statistiko and yung mga nasampahan na, no, ng kaukulang kaso, crime committed using social media. Opo. As per record verification naman po namin, pagdating nga po ito sa mga social media or cybercrime related incidents. So, as per PIDMB po namin, wala naman po silang na-record na successfully or naisampa ng maayos or formal na naisampa ang mga ganitong uri ng kaso. Pero hindi naman po namin sinasabi na wala. So, meron pa rin naman pong mga report na may mga nabibiktima online at tinatanggap naman po natin ito, kinakater. So, ang naging action taken, aminado naman po kami dito sa PPO, dito po sa provincial level, na wala po kaming kapasidad upang mag-imbestiga ng pagdating sa mga cybercrimes. Kaya po open ang aming communication sa pangunguna po ng aming provincial director, ang kanya pong coordination sa CIDG at sa regional cybercrime unit po para po sa mga ganitong kaso, madali na po yung koordinasyon at maagad po namin itong ito turn over o may endorse sa kanila para po sa kaukulang investigasyon dahil sila po ang mas equipped po pagdating sa mga ganitong usapin. Pero hindi ka rin po namin inaalis na dumarami na po talaga yung nabibiktima. Kaya nga po sa level naman namin bilang PPO at sa mga stations, hindi naman po nawawala yung aming information dissemination through online din naman na pinapaalalahanan po natin yung ating mga mamamayan na huwag agad maniwala yung mga modus operandi ng mga tech scammers, mga prank calls, na maging aware sila kung ano yung mga modus or mga sistema nitong mga masasamang loob na nambibiktima online para maging aware po sila kung ano po talaga yung mga nangyayari. Okay, partner? Yes, alamin din natin, no, ma'am, no, of course, mga ginagawa natin sa kabataan para ma-inform natin ating mga kababayan. Maaari ba natin malaman din o kumustahin ang 8 focus crime diyan sa Bataan? Ay, partner, yung usually na nangyayari diyan, no, yung dito sa atin kasi yung nangyayari sa mostly yung pagnanakaw, no. Alamin din natin sa Bataan kung ano po yung kadalasan na insidenteng na i-report, no, sa kanilang AOR, ano yung kadalasang committed, no, na mga nangyayari o kaganapan labag sa batas. Sir? Apo, ma'am. So, as presentation naman po kanina, maipagyayabang po namin na talaga ng mga aming total crime volume at index crime ay bumababa po over the years. So, since ang baseline nga po namin na 2017, ayon nga po sa presentation, ay talaga naman pong bumababa. Pagdating naman po sa mga prevalent crimes dito sa Bataan, ang nagiging problema po talaga namin, siguro sa dalawang pinaka nangyayari is yung theft, dahil nga po ang aming setup is may mga factory o may mga meron po kasi kaming pre-port zone. Ito pong Bataan pre-port zone kung saan ito po yung may mga locators po dito na usually mga factories, mga industries. So diyan po kadalasan nangyayari yung mga reklamo ng qualified theft at theft na ang mga nagiging suspect po natin is yung mga empleyado. So kahit po usually is nasusolve naman ito at nahuhuli, naaktuhan po yung mga empleyado, nasasama po ito sa records natin, sa crime statistics. Ang sumunod naman po ay na nagiging problema din naman is yung pagdating naman sa pag-abuso po sa mga kababaihan. Yun po, may mga nabibiktima po ng rape dito po sa bayan na ang efforts pa rin naman po ng ating kapulisan nandun pa rin upang masugpo. So ito po yung dalawang pinaka
prevalent crime dito po sa Bataan. Pero ikukumpara pa rin naman po sa ibang bayan, hindi naman po sa ano sa kanila, mas mababa, higit na mas mababa pa rin naman po yung average or yung occurrence ng mga gantong uri ng krimen pagdating po dito sa aming probinsya. Okay. Bago natin na ipasagot ito kay PIO, no? Magi-station ID tayo, pero paulit-ulit partner na ang ating Chief PNP ay may ipinatutupad na 5 focus agenda, no? So yan ay kumustahin natin kay PIO. Kami po'y magbabalik pagkaraan po ng aming station ID. Mula sa top-rated music station ng Dekada 80, ang WBL. Tuloy na naglilingkod sa inyo sa pamamagitan ng magaganda at piling-piling programa. Mula Lunes hanggang Linggo, aaliwin kayo ng aming kilalang mga komentarista at public service program. Ito lamang sinimpilan ng DWBL. Okay, ang tumpak na oras, 1:01 ng hapon. Ang tumpak na oras na yan ay handog sa atin ng Pioneer Float Glass Manufacturing Incorporated, owned and operated by Mr. Paul Vincent Go, with office address at Barangay Pinagbuhatan, Pasig City. So muli po kami nagbabalik, represented by the PIO. Ang ating pong panauhin is the Provincial Director of Bataan Police Provincial Office, Police Colonel Palmer Z. Tria, represented by Captain Carlito Abuco. Magandang tanghali sa DD ng EPD, Police Brigadier General Attorney Wilson C. Asueta. Yung tinanong ko kanina, partner, yung 5 focus agenda ni Chief PNP, and one of these is kumustahin natin. Yung siguro mapunta ako doon sa since generally peaceful ang area ng Bataan, yung personnel, moral and welfare po. Kumusta po sa inyong lugar, PIO? Yes po ma'am, masasabi po namin na masasaya at matataas po ang moral ng bawat miyembro ng kapulisan dito po sa Bataan. Paano po ba natin ito nasabi? Kasi po ang aming provincial director ay hindi kinakalimutan na mabigyan ng karampatang award at pagkilala yung po mga miyembro ng Bataan PPO na nakaka-contribute po sa success at accomplishment at paglaban po sa lahat ng uri ng kriminalidad dito po sa aming bayan. So hindi kasi po nagsisilbing inspirasyon yun sa kanila. Opo. Ayun po. At isa rin po sa programa ng aming provincial director na kung saan yung mga opisina at istasyon na makakakuha ng number 1 sa UPER, sa periodic, sa atin pong UPER, monthly UPER, ay binibigyan po ng insentibo ng aming provincial director para ganahan po itong mga opisina at mga miyembro po ng bawat unit na pagbutihin pa kung hindi man, ito naman po mga hindi nakasunod, sa susunod na rating is taasan pa nila or gandahan pa yung performance para makatanggap din po sila ng kaukulang insentibo. Okay, partner? Ayun, napakaganda naman yung message ni Captain Buko na yung welfare. Inuuna talaga nila. Opo. Palop din natin, alamin din natin ma'am kung meron ba silang ginagamit na best practices para sa mga moral and welfare para sa PNP ng Bataan. Kasi partner sa atin, mayroon tayong ginagamit dito sa Eastern Police District gaya ng Alagang EPD, di ba? Tinutulungan natin sila yung mga may problema ng magkasakit ng anak, sila mismo. And I suppose ang Bataan PPO ay meron yan. PIO? Yes po ma'am, ganun na ganun din po yung replication nga nung nabanggit ni Sir. So ang amin pong provincial director ay personal na binibisita. Yun po mga kasamahan po namin na ospital. At lalong-lalo naman yung pang nasusugatan sa pagtupad sa kailang tungkulin at nagpapaabot din ng makakaya ang command ng somehow financial assistance. Ganon din naman, in coordination din po ito sa regional, sa Police Regional Office na kung sakaling meron din sila ipapaabot para dito po sa mga na-hospital, may dinaramdam at nasugatan po nating mga kasamahan, mabigyan po natin ng kahit papaano tulong pinansyal sa kanila po mga hospital expenses. Yun po, ganun din po yung programa dito po
ng aming pong provincial director. Okay. Ilan-ilan nakita din natin sa AVP nila and at the same time na-discuss na rin ni PIO kanina, no? Yung ilan sa mga proyekto nila wherein lalo pang napapayabong, napapa-strong yung relationship ng ating kapulisan sa ating mga kababayan. And one of the program here is yung Kasimbayanan, no? Oo, nais natin kumustahin kay PIO yon sa area ng Bataan, sir? Opo ma'am, hindi naman po tumigil ang Bataan PPO na masustain po itong programa dahil napakaganda naman po talaga nito na na-engage po natin yung ating nasa mga kababayan, lalo na po yung ating religious sector, yung mga suporta po ng ating pastor, kaparian, dahil nga po yun naman po yung agenda po nito na pag harmonious po yung relationship ng pamayanan, simbahan at ng pulis, ay most likely it will result to mas maganda, mas peaceful na pamayanan. Tuloy-tuloy pa rin po yung mga programa natin, yung mga outreach program, yung mga pag-abot po, lalo po rito po sa bayan ng Bataan, may mga areas po na may mga indigenous peoples. So sila po talaga yung pina-priority nating maabot para po maramdaman nila na ano ba yung programa ng pamahalaan, ano po ba yung programa ng PNP para sa kanila, para ma-feel nila na may concern po tayo sa kanila. Isa po nga po sa best practice naman namin pagdating po dyan, na nagbe-benefit nga po itong ating po mga IPs, mga kapatid na AITA, ay yung pong talipapa para po sa mga kapatid nating AITA. Kung saan kami po rito sa Bataan PPO ang sumusundo sa mga IPs, sa mga AITA mula po sa kanilang mga lugar, sa malalayong lugar at hinahatid po natin sila patungo sa mga palengke. Opo, nagbibigay po tayo ng libreng transportation sa kanila. At ganoon din po ang PNP na rin po yung nakikipag-arrange dun sa mga market administrator na bigyan po ng space itong po mga kapatid nating IPs na nabigyan po ng panahon ng pagkakataon na makapagtinda ng libre, nang wala pong pinoproblemang bayarin sa pwesto, transportasyon. So kami na po nag-a-arrange niyan, kami na po susundo sa kanila, kami na rin po ang maghahatid pabalik para po ma-market po nila kasi po yun nagiging kakulangan. Oo, kasi ang nakikita ko dito, PIO, dahil doon sa binibigay ninyong libreng sakay, walang bayad sa pwesto, ang laki-laking tulong sa livelihood kasi each and every one of them will be inspired, no, na magtanim. Dahil may tsak na patutunguhan yung produkto ng kanilang tanim. Tama po ba? Opo ma'am, tsaka ramdam po namin talaga yung kasiyahan nila nung na-launch po ito at hanggang ngayon po sinusustain po itong programa. Talaga pong ramdam namin yung pasasalamat po nila. Alam naman po natin yung mga kapatid nating mga katutubo, hanggat may maibibigay, ibibigay. So talagang, siyempre, tatanggihan na lang din po natin at mga paninda po nila, ang gusto lang po natin ay matulungan po natin sila. Yun po ang ating, kaya nga tayo humahanga sa kanila, partner eh. Kasi nga, kaya very strong yung body nila dahil dun sa mga gulay, no? Anyway, mukhang may gusto ko itanong. Yes, ma'am. Go ahead. Balik tayo doon sa sa Kasimbayanan, mga activities natin. Sa Bataan ba, matanong ko na nga lang, partner, sa Bataan ba mayroon tayong mga Council of Interfaith, yung mga grupo ng mga pastor, mga religious sector, na sumusuporta sa mga kapulisan natin yan para maalagaan din naman natin yung mga family and spiritual na pamumuhay ng isang pulis? Yes sir, opo, organized, mobilized naman po yung mga samahan po dahil nga po sa inisyatibo ng Kasimbayanan, automatika po na-mobilize at nag-grupo po natin itong mga samahan ng mga pastor at mga kaparian dito po sa Bataan na sa kabila nito, nakukuha naman po natin yung suporta nila sa mga programa po natin, nakakasama po natin sila, nakakadaupang palad. At gayon din po ay na-offer din naman po nila yung kailangan mga panahon para tumayo rin bilang life coaches ng mga atin po mga swim. Yung mga swim po natin dito sa Bataan PPO, yung mga team natin ng MBK, sila na rin po yung tumatay yung mga life coaches. Kaya maganda po yung samahan po namin dito, yung amin pong koordinasyon. At hindi po namin sila nakakalimutan pagdating po nga sa mga programa natin na maisama po para po dual purpose nga ito, maramdaman na ng ating mga kababayan yung presensya natin ng kapulisan at ng programa ng gobyerno. Gayon din, nagagabayan naman natin sila pagdating sa kanilang spiritual faith at spiritual life. Kaya po talagang sinasama po natin sila, sir,
sa lahat po ng mga programang ginagawa po natin dito sa Bataan. Okay, partner, I want to personally extend my thanks, no? Napakabait nitong pulis na to. Si Police Staff Sergeant Alharque, thank you very much for the effort, no? Napaka-responsable niya, no? Anyway, 5 minuto na lang ang nalalabi. Since yung ABP naman nila, we were able to, no, maipakita sa ating viewers and listeners yung Bataan, ano? Nais natin siyang hingan on behalf of the Provincial Director of Bataan, Police Colonel Tria, Palmer Tria. Nais nating hingan ng kanyang parting message. Ang PIO ng Bataan PPO, Police Captain Carlito Abuco. Sir, go ahead. Apo, yun nga po, sa ngalan po ng sa pangalan po ng ating Chief PNP, Police General Benjamin Acorda Jr., ang amin pong Regional Director, Police Brigadier General Jose Hidalgo Jr., at ang amin pong Provincial Director, Police Colonel Palmer Soltueta Tria, binigay naman po sa akin niya yung kanyang mga gustong sabihin at kanya pong insights pagdating nga po sa peace and order dito sa Bataan. So, ang una niya pong focus, una niya pong agenda ng aming pong PD, imbitahan na rin po yung ating pong mga nakikinig, taga-subaybay po, na bisitahin po ang Bataan para po malaman ninyo, masaksihan at ma-experience kung gaano po kaganda ang probinsya ng Bataan. And the Facebook account of Bataan PPO, sir. Apo. So, pwede nyo pong tingnan kung subaybayan po ang aming i-follow nyo po or i-like ang aming page para po makita nyo yung mga activity rito. So, pwede nyo po kaming i-follow sa Bataan PNP. Search nyo na po yung Bataan PNP. Yan na po yung official site, social media account ng Bataan PPO. So, yun po, pinopromote po ng aming Provincial Director ang turismo rito sa Bataan dahil po hitik po ito sa kasaysayan, sa likas na yaman at sa ganda po. Kaya po yung ating pong mga tagapakinig na nasa labas ng Bataan, kung may time po kayo, pumasyal po kayo rito at bumisita sa Bataan. At ganun din po, nagpapasalamat po siya sa walang sawang suporta po ng local government dito sa Bataan. So lahat naman po ng aming achievement and accomplishment ay hindi makakatuparan kung wala po ang suporta ng provincial government at lahat po ng city and municipal LGUs. Nagpapasalamat din po. Stakeholders nyo, no? Po, pati po ang mga stakeholders, mga private and NGOs. So ang Bataan po ay generally peaceful naman po at hindi rin po yan ma-attain without the support nga po ng ating mga mamamayan, mga stakeholders, mga private individuals. So kaya po inaabot po itong lahat. At yun po, ang pananatili bilang drug-cleared at insurgency-free ng Bataan. So, makakaasa po ang buong Bataan, buong probinsya ng Bataan na gagawin po ng inyong PNP ang lahat upang mapanatili po ito, upang mapanatili ang kaayusan, katahimikan po ng ating probinsya. 10 po na mga kasamahan po ng aming Provincial Director ay gagawin po ang lahat upang mapanatili ang katahimikan po rito sa aming probinsya. Yun po ang mga mensaheng gustong maparating ng aming pong Provincial Director. So once again, taus-puso po kami nagpapasalamat sa pagbibigay nyo sa amin ng pagkakataon para po kayo makadaupang palad ang Provincial Director ng Bataan PPO represented by his PIO, Police Captain Buko. Thank you very much. God bless you, sir. Thank you po, ma'am. Thank you, sir. Okay, partner, iyan ang Bataan. Actually, hindi ko na binanggit kay PIO kanina, no? Merong pero para akong nainganyo bigla doon sa imbitasyon niya, no? Hindi kasi may resort yung balai ko diyan. Oo, actually, nahihirapan sila kaiimbita sa akin. Pero yun nga, no? Mukhang naging curious akong bigla, no? Parang papatulang ko na yung anak ko. Pagmamaneho daw niya ako. Okay, partner. Umabot na naman tayo sa oras ng ating pagpapaalam. Siyempre, bago ako magpasalamat sa lahat, nais ko muna ikaw muna. Yes, ma'am. Thank you, Ma'am Flory. Ngayon, mula po sa kapulisan ng Eastern Police District, sa pamumuno po ng ating District Director, si Police
Brigadier General Wilson Asueta. Ang EPD po ay asahan nyo po na magbibigay ng serbisyong may malasakit, respeto, profesionalismo. Sagot namin ang inyong kaligtasan, yan ang tatak ng Team EPD Pamamarisan. Galing naman. Kita nyo, galing na ng partner ko, no? Siyempre, once again, I miss you all. Kay John, kay Paul Pin, lahat ng, kay Girly, lahat ng tao dyan sa CDDS family, sa bagong CDS, kay Police Colonel Calixto, and kay Sir Gantang. No? Thank you very much. Sa bagong DDDO, Deputy District Director for Operations ng Northern Police District, who happened to be a birthday celebrant of August. Sabi nga, continue being an inspiration to everyone. Thank you very much. Siyempre kay Ma'am Kat Kapili, the woman behind the successful officer. Ma'am Kat Kapili, thank you very much po sa ating viewers, sa ating sponsors. Thank you very much. Muli po kami magbabalik sa darating po ng Martes. Ito po ang Yabang Lingkod, Flori Gabitan. Magandang tanghali, Bansang Pilipinas. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Ang programang maglilingkod sa sambayanan, katuwang ang ating mga public servants. Lingkod ng Bayan, kaagapay ng mamamayan. Kasama ang inyong lingkod, si Flori Gabitan, tuwing Martes, alas 12 hanggang 1:00 ng hapon, dito lamang sa DWBL 1242 sa inyong talapitan. Mula sa top-rated music station